Nagsisimula ang kwento sa isang espesyal na training camp sa isang maliit na nayon. Sa loob ng kampong iyon, maraming napakabatang mga bata. Sinabi ng babaeng namumuno sa kampo sa lahat ng bata na itinakwil na sila ng kanilang mga pamilya. At mula ngayon, siya na lamang ang kanilang ina. Nilinaw niya na ang pagtakas ay hindi man lang opsyong dapat pag-isipan. Sa lahat ng mga batang iyon, may isang munting babae na may numerong 10 na nakasulat sa kanyang dibdib. Matapos ang revelasyong iyon, lumipas ang ilang taon at lumipat ang kwento sa isang pamilyang naglalakbay sakay ng kanilang van sa hating gabi, patungo sa isang ganap na bagong lungsod. Isang lalaking nagngangalang Chu ang nagsabi sa kanyang mga anak na huwag makikipag-away sa bago nilang paaralan. Ipinaliwanag niya na kung may makikipag-away sa kanila, dapat nilang tanggapin ang bugbog, ngulit hinding-hindi gagamitin ang kanilang mga kapangyarihan dahil ang kanilang ina ang bahalang umayos ng lahat. Tila napakalalim ng disiplina sa pamilyang ito. May 2 anak ang pamilya. Ang pangalan ng anak na lalaki ay Bambam at ang nakababatang kapatid na babae ay si Bimbim. Hindi normal ang pamilyang ito tulad ng iba. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang superpower. Habang nagmamaneho ng van ang ina na si Sori, biglang bumangga ang kanilang sasakyan sa isa pang sasakyan. Sa mismong unang araw nila sa bagong lungsod, nakatanggap sila ng isang magaspang at hindi kanais-nais na pagtanggap. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Inspector Kang na lubhang nakastress dahil may isang serial killer na gumagala sa lungsod at nakapatay na ng 9 na tao. Sa parehong araw, isang takot na ina ang pumunta sa stasyon ng pulis upang i-report na nawawala ang kanyang anak na babae. Dahil sa serial killer, malinaw ang kanyang takot. Sunuri ang CCTV footage at malinaw na ipinakita nito ang isang taong sumusunod sa dalaga bago siya mawala. Samantala, sinisimulan ng pamilyang Sori ang kanilang unang umaga sa bagong lungsod. Unang araw din ng pasukan ng mga bata. Sinabi ni Sori kay Bambam na isa siyang mabuting anak at nangakong bibilhan siya ng laptop. Sinabi rin niya na kung may mangyaring kakaiba sa paaralan, dumiretso siya agad sa kanya. Sa sandaling iyon, malamig na sinabi ni Bimbim na itigil na niya ang pagpapanggap na mabuting ina at itinuro na hindi naman siya ang tunay nilang ina. Hindi kailanman maayos makipag-usap si Bimbim kay Sori dahil hindi niya ito biological na ina. Dahil sa sama ng loob na iyon, tumanggi pa si Bimbim na kainin ang almusal na inihanda para sa kanya. Pinayuhan ng lolo si Sori na hanggat hindi sinasabi kay Bimbim ang katotohanan tungkol sa pamilya, magpapatuloy ang ganitong pag-uugali niya. Samantala, sa mismong unang araw sa paaralan, hinaras si Bambam ng isang batang nagngangalang Tony. Kinaladkad ni na Tony at ng kanyang mga kaibigan si Bambam papunta sa rooftop ng paaralan. Doon, kinagat ni Bambam ang isa sa mga kaibigan ni Tony ng brutal. Pagkatapos nito, binugbog ng husto ni na Tony at ng kanyang grupo si Bambam at iniwan siya roon. Nang makaalis na sila, tumayo si Bambam at nagsimulang mag-ensayo ng mga suntok na tarang nakikipag-shadow boxing sa mga imahinaryong kalaban. Isang batang babae na nagngangalang Luna ang palihim na nanood sa kanya at inisip na nabaliw na ang bata matapos mabugbog. Tila talagang nagiging malikhaing paraan ng pagharap ang mga coping mechanism. Pagbalik sa bahay, nagbukas ang pamilyang Sori ng isang animal hospital sa ground floor upang kumita ng pera. Dumating ang landlord nila na si Park kasama ang kanyang may sakit na aso at ibinuyag na ang ari-arian ay pag-aari pala ng simbahan at inialay para sa mga panrelihiyosong layunin na nilinaw na siya ay isang pastol. Maya-maya, nakatanggap siyang tawag na may isang miyembro ng kanyang simbahan na ilang araw nang nawawala. Agad siyang umalis ng nagmamadali. Samantala, sa paaralan, hindi pinalampas ni Tony ang isa pang kapatid at palihim siyang kumuha ng mga litrato ni Bimbim nang walang pahintulot. Binalwanan siya ni Bimbim na burahin ang mga ito o haharap siya sa malulubhang kahihinatnan. Sa sandaling iyon, bumalik si Bambam sa rooftop papunta sa silid-aralan. Kinutya ni Tony siya par kaso ng pagpakalat ng chismis na pumatay daw siya ng isang estudyante sa dati niyang paaralan at pinagtawanan siya dahil mukhang mahina at nabugbog agad sa unang araw. Nagmadali ang class monitor na si Sek at pinagalitan si Tony. Inutusan na hitigil ang pagpapasikat at bumalik sa kanyang upuan. Agad sumunod si Tony at tahimik na umupo. Samantala, habang iniimbestigahan ng kaso, binisita ni Inspector Kang ang burol kung saan huling nakita ang nawawalang dalaga. Nakakita siya roon ng isang piraso ng binding cable na nagpatibay sa hinala niyang ang serial killer ang may kagawa nun. Nang i-report niya ito sa kanyang nakakataas, natakot ang senior officer na pagtanto niyang napili na ng killer ang kanilang distrito sila bilang lugar ng pangangaso.
Napagdesisyonan ni Kang na malamang ay gumagamit ang killer ng sasakyan upang itapon ng mga bangkay. Dahil iisa lamang ang daan papasok at palabas ng lungsod, dapat ay makikita ang sasakyan sa CCTV sa kung saan. Bumalik sa animal hospital na bunyag na may isang taong nakakulong sa loob ng kulungan ng hayop. Sinabi ng lolo na kailangan nilang linisin ang gulo na sila mismo ang gumawa nun. Lumabas ang lolo at maingat na inobserbahan ang lahat ng street camera at itinala ang kanilang mga lokasyon sa kanyang diary. Tinipon ng pastol ang mga miyembro ng simbahan at binalwanan sila na may isang batang babae mula sa kanila ang dinukot ng killer. Hinikayat silang lahat na maging mapagmatyag at huwag lulubas ng mag-isa sa gabi. Ipinakilala ng kwento ang isang gangster na nagngangalang Choi na naghahapunan sa sarili niyang hotel kasama ang kanyang kasintahang Gilja at ang asawa nitong si Kim. Walang ideya si Kim na may relasyon ang kanyang asawa kay Choi dahil abus siya sa kanyang sariling maluho at mapagpasakan na pamumuhay. Galit na galit sila sa serial killer dahil bumili sila ng malalawak na lupa sa pagkukunwaring magtatayo sila ng mga simbahan. Balak nilang ibenta ang mga lupa sa mataas na presyo kapag nagsimula na ang development, ngulit na hinto lahat dahil sa mga pagpapatay. Bahagi rin ng kanilang iligal na gawain ang pastol, na ginagamit ang relihiyon bilang pantakip habang pinapatakbo nila ang kanilang negosyo. Samantala, sa paaralan, inidit ni Tony ang mga litrato ni Bimbim upang maging malaswa at ginamit ito sa pangingikil. Pinipilit siyang pumunta sa kanyang taguan. Nandoon din ang kanyang mga kaibigan, ngunit nanatiling walang takot si Bimbim. Ipinaalala niya kay Tony na binalwanan niya itong burahin ang mga litrato. Nagbanat si Tony na ia-upload niya ito online kung hindi siya susunod. Ngunit halip na mataranta, nagsimulang tumawa si Bimbim. Samantala, pauwi na si Bambam nung sinabi ni Luna na nasa panganib ang kanyang kapatid at dinukot ito ni Tony. Kalmadong itinuwid ni Bambam na kapatid niya si Bimbim at hindi siya ang nasa panganib, kundi ang mga lalaki. Sa kabilang banda, napagtanto ni Bimbim na wala na siyang ibang pagpipilian at nagdesisyonang turuan ng leksyon ang hangal na bata. Sinipa niya Tony ng may napakalakas na puwersa kaya lumipad siya. Bumagsak siya at agad nawalan ng malay. Nang makita ito, agad tumakas ang ibang mga lalaki. Dumating din si Bambam at sinani kay Bimbim na marami na ring ibang babae ang ginawa ni Tony ganon. Ikinakalat ang kanilang mga litrato online. Tinawag ni Bambam ni Tony na isang kasuklam-suklam na manyak at inimungkahing dalhin siya sa kanilang ina dahil ipinangako ni Sori na siya ang bahala sa ganitong sitwasyon. Samantala, ginagamot ng mga magulang ng Bambam at Bimbim ang aso ng pastol sa animal hospital nang dumating ni na Bambam at Bimbim si Tony na nakaupo sa wheelchair. Nang makita ito, nagalit si Chu at sinigawan sila. Pinaalalahanan niya na mahigpit niyang ipinagbawal ang pakikialam sa ganitong mga bagay. Ipinaliwanag ni Bambam na si Tony ang may kasalanan. Ihayag niya na palihim siyang kumukuha ng litrato ng mga babae. Ini-edit ito upang maging malaswa, ginagamit pang blackmail upang makuha ang tunay na litrato at pinilit pa ang ilang babae na gumawa ng sobrang hindi naaangkop na gawain. Sa sandaling iyon, hinala ng alagang aso ang tela na tumatakop sa malaking kulungan. Sa loob, may lalaking nakatali at nakaupo. Dito pumasok ang flashback sa gabing unang dumating ang pamilya sa lungsod at bumangga ang van nila sa isa pang sasakyan. Ang lalaking iyon ay pala ang may-ari ng kabilang sasakyan. Humingi ng paumanhin si Sori at ipinaliwanag na na-distract siya dahil bago pa lang sila sa lungsod. Ngunit patuloy na pinalala ni lalaki ang sitwasyon. Kinukutya niya siya at sinasabing ang mga babaeng tulad niya na sarkastik ang tinawag na masisilang prinsesa ay walang alam sa pagmamaneho at hindi dapat gumagala sa kalsada. Kalmadong ipinakita ni Sori ang kanyang driver's license, gulit tumanggi siyang makinig at inilagay ang kanyang kamay sa bulsa. Inala ni Chu na aatakihin ito kaya sinuntok niya siya ng sapat upang mawalan ng malay. Doon pa lang niya napagtanto na lollipop pala ang hinuhugot niya. Mula nung gabing iyon, ikinulong na ng pamilya ang lalaki sa loob ng kulungan. Sa kasalukuyan, sinabi ni Sori na maaari niyang gamutin ang lalaking iyon sa ibang pagkakataon, ngunit kailangan munang turuan ng leksyon si Tony. Pinigilan siya ni Chu at nagbabanan na kung sosobra siya, malalaman ni Bimbim ang katotohanan tungkol sa kanya. Tumugon si Sori na haharapin nila ito sa ibang oras at inutusan niyang lumabas ang lahat. Hinubad niya ang damit ni Tony at inihiga siya sa operating area. Nag-set up ng kamera upang i-record ang lahat at sinabi sa kanyang mga anak na nakakatakot ang katotohanan kaya kailangan nilang manood ng mabuti, dilat na dilat ang mga mata. Tila hindi pamilyang mahilig magpabango ng realidad ang mga ito.
Binuksan niya ang bag na puno ng mga kutsilyo at sinabi kay Tony na puputulin niya ang 1 kilo ng laman niya dahil minor edad pa siya. Ipinaliwanag niya na masyadong matindi ang parusang kamatayan. Markahan niya ang binti at hiniwa. Tinanggal ang 1 timpak ng laman. Sumigaw si Tony sa matinding sakit at umiyak ng walang tigil. Sa kanyang pagkataranta, iginikit niya na hindi siya ang nag-edit ng mga litrato at sinabi na ang lahat ay ginawa ng class monitor. Malamig na tumugon si Sorry na nagkamali siya at ipinaliwanag na marunong siyang humiwa ngunit hindi siya marunong magdugtong ng maayos. Sa ibang lugar, ipinatawag ni Choi ang isa sa mga kaibigan ni Tony at tinanong tungkol sa kanyang anak. Nabunyag na si Tony pala ang anak ni Choi. Sinabi ng bata na matinding nabugbog si Tony ng isang babae sa paaralan at pagkatapos noon ay nawala. Balik kay hospital, itinama ni Sorry ang kanyang tinatawag na pagkakamali sa pamamagitan ng pagtahi muli ng laman ni Tony. Natakot si Bimbim matapos masaksihan ng ganitong nakakatakot na anyo ng kanyang ina. Sinabi ng lolo na sa umpisa lahat ay natatakot. Abangan ang kasunod na kabanata.